Huwag na huwag kang magpapakita sa aming hapagkainan ng araw ng pasasalamat, ikaw na matandang hangal. Sumabog ang biyenan ko, pinalayas ako sa bahay na binili at binayaran ko sa loob ng maraming taon. Ngumiti lang ako, kinansela ko ang lahat ng suportang pinansyal nila at naglaho. Pagsikat ng araw, tumutok na siya sa pinto ko, namumutlang panik, nagmamakaawang bawiin ko na ang lahat. Bago pakinggan ang kwentong ito, may mahalaga kaming anunsyo para sa inyo. Sa kasamaang palad, itinitigil na namin ang channel na ito at malapit na itong mabura. Kung nais ninyong ipagpatuloy ang pakikinig sa mga bagong kwento, mag-subscribe sa aming bagong channel na Cold Revenja. Ang link dito ay makikita sa kolaborasyon ng video na ito sa description ng video at sa mga komento. Salamat sa inyong pagpansin. Ang pangalan ko ay Walter. Ako ay 68 taong gulang at nakatira sa tabi ng lawa ng Norman, mga 41 minuto sa hilaga ng lungsod ng Cebu. Sa loob ng 32 taon, pinamahalaan ko ang kusina sa Carolina Table, isa sa pinakamagagandang restaurant sa lungsod. Nagretiro ako 5 taon na ang nakalipas, sa pag-aakalang gugugulin ko ang aking mga huling taon sa pangingisda, paggawa ng sarili kong pain, at siguro, sa wakas ay mababasa ang koleksyon ko ng mga lumang cookbook. Simpleng kasiyahan para sa isang simpleng tao. Ngunit ang buhay ay may ibang plano. O sa madaling salita, ang biyenan ko ang may plano. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo si Aunt Tiffany. Nakilala siya ng anak kong si Derek Sok, 6 na taon na ang nakalipas sa isang networking event sa downtown. Umuwi siya ng gabing iyon na may bituin sa kanyang mga mata. Pinag-uusapan ang tungkol sa kamanghamanghang babaeng ito. Maganda, ambisyosa, isang rising interior designer. Masaya ako para sa kanya. Si Derek ay palaging mabuting bata, medyo mahina. Siguro ang uri ng taong mas gugustuhing iwasan ang away kaysa manindigan. Inakala kong si Tiffany ay magbibigay sa kanya ng tapang. Nagkamali ako. Sa unang pagkakataon na nakilala ko siya, ngumiti siya ng napakalawak na kaya kong bilangin ang kanyang mga ngipin. Tinawag niya akong tatay, bago ko pa man nalaman ang kanyang middle name. Pinuri niya ang luto ko, tinanong tungkol sa karera ko, tumawa sa mga biro ko. Klasikong pagganap para sa unang impresyon. Nakakita na ako ng sapat na tao sa buhay ko para makilala kung kailan may gumaganap ng papel, ngunit masaya si Derek, kaya nanatiling tahimik ako. Nagpakasal sila pagkaraan ng 2 taon. Maliit na seremonya, walang marangya. Ako ang nagbayad sa karamihan nito, syempre. Si Gretchen. Ang ina ni Tiffany, isang babaeng kayang humanap ng mali sa paglubog ng araw, ay walang naibigay kundi mga opinyon. Dapat iyon na ang unang tunay na senyalis ng babala ko. Pagkatapos ng kasal, tinanong ako ni Derek kung maaari ko silang tulungan pansamantala sa pabahay. Hanggang sa makatayo sila, sabi niya. May mga utang sa negosyo si Tiffany. Mahirap ang merkado, kailangan nila ng bagong simula. Kaya, binilhan ko sila ng bahay. Hindi ibinigay, binili. Isang 4 na silid-tulugan na colonial sa Myers Park, isa sa pinakamagandang kapitbahayan sa Cebu. Di 23,760,000. Ito ay pagtatantya batay sa palitan ng PHP sa $485,000 sa kasalukuyang panahon. Inilagay ko ito sa pangalan ko ayon sa payo ng aking accountant para sa mga layuning piskal. O iyon ang sinabi ko kay Derek. Ang totoo, may nagsabi sa loob ko na itago ko ang baraha na iyon. 4 na taon na ang nakalipas mula noon. Simula noon, binabayaran ko ang kanilang mortgage. 104,400 IDC. Pagtatantya ng PHP para sa 2,150 bawat buwan. Ang kanilang homeowner's insurance. Ang kanilang mga utilities, at sa kung paanong paraan, ang credit card ni Tiffany ay naiugnay din sa aking account. Mga designer handbag, spa treatment, tanghalian sa mga lugar kung saan ang isang salad ay nagkakahalaga ng $1,000, pagtatantya ng PHP para sa 40. Pinanood ko ang mga statement na nagkukumpol at hindi ako nagsalita. 254,160, 5,200 bawat buwan, halos 12,278,400, 250,000. Sa loob ng 4 na taon, lahat ay dumadaloy mula sa aking retirement account patungo sa kanilang buhay. At ano ang kapalit ko? Mga patakaran.
May mga patakaran si Tiffany kung kailan ako maaaring bumisita. Huwag kailanman tuwing weekend. Kanila iyon. Huwag kailanman nang hindi nagpapaalam. Kailangan niyang maghanda. Huwag kailanman manatili ng matagal. Nakakaramdam siya ng hindi pagkakomportable. Pinanood ko ang pagbabago ng aking anak. Ang batang lalaki na dating tumatakbo upang salubungin ako pag-uwi ko mula sa trabaho ay halos hindi na makatingin sa aking mga mata. Kinikilabutan siya tuwing itataas ni Tiffany ang kanyang boses. Itinigil niya ang pagtawag sa akin ng kusa, tanging kapag pinaalalahanan siya, kadalasan kapag may kailangan sila. Ngunit ang pamilya ay pamilya. Iyon ang sinabi ko sa sarili ko sa bawat pagkakataon na nagsusulat ako ng isa pang check. Isang araw bago ang araw ng pasasalamat, nagmaneho ako patungo sa Cebu, dala ang aking truck na puno ng mga grocery. 2 pabo, sariwang cranberry, sweet potato, lahat ng kailangan ko para lutuin ang piging tulad ng ginagawa ko taon-taon. Iyon ang iisang tradisyon na hindi kayang kunin ni Tiffany mula sa akin. O iyon ang akala ko. Huminto ako sa kanilang driveway, bandang tanghali. Ang bahay ay mukhang perpekto tulad ng dati. Iginiit ni Tiffany ang professional landscaping na ginastos ko rin. Hindi pa ako nakakarating sa pintuan sa harap nang biglang bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Tiffany sa yoga pants at cashmere sweater. Nakakrus ang mga braso. Ang mukha niya ay nababaluktot sa pagitan ng pagkasuklam at tagumpay. Ano ang ginagawa mo rito? Itinaas ko ang isang bag ng grocery. Paghahanda para sa araw ng pasasalamat tulad ng bawat taon. Hindi. Lumabas siya sa porch, hinaharangan ang aking daanan. Hindi ngayong taon. Sa likod niya, nakita ko si Derek sa pasilyo. Hawak niya ang kanyang cellphone, frozen, sa kalagitnaan ng pag-scroll, nanonood sa amin. Tiffany, laging ako ang nagluluto. Huwag na huwag kang magpapakita sa aming mesa bukas. Tumataas ang boses niya sa bawat salita. Ngayong taon ay ipagdiriwang namin sa sarili naming paraan. Wala ka. Isa ka lang matandang hangal na sumisira sa bawat piyesta sa iyong presensya. Ang mga salita ay tumama na parang sampal. Matandang hangal na sumisira sa bawat piyesta. Tumingin ako sa likod niya patungo sa aking anak, Derek. Hindi siya gumalaw, hindi nagsalita. Tanging nakatayo lamang doon na nakatingin sa screen ng kanyang cellphone na parang hawak nito ang mga sikreto ng universo. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumingon at naglakad papasok sa bahay. Ang sarili kong anak ay hindi man lang nakatingin sa aking mga mata. Nakaramdam ako ng pagbabago sa aking dibdib, hindi heartbreak na unti-unting nangyari sa loob ng mga taon. Iba ito. Ito ay kalinawan. Maingat kong inilapag ang mga bag ng grocery sa porch na parang naglalaman ito ng isang bagay na mahalaga kaysa sa mga sangkap para sa isang pagkain na hindi ko nalulutuin. Pagkatapos ay ngumiti ako. Sige Tiffany, kahit ano pa ang sabihin mo. Lumingon ako at naglakad pabalik sa aking truck. Sa rearview mirror, pinanood ko ang kanyang mukha na nagbago mula sa pagkalito. Pagkatapos ay pagdududa. Pagkatapos ay mayabang na kasiyahan. Kinuha niya ang mga grocery at dinala sa loob. Malamang ay nagpaplano na kung paano kukunin ang kredito para sa pagkain. Wala siyang ideya sa ginawa niya. Ang pagmamaneho mula Cebu hanggang Lawa ng Norman ay tumatagal ng humigit kumulang 45 minuto. Ang gabing iyon tila umabot ng ilang oras. Pinanatili kong matatag ang aking mga kamay sa manibela, ang aking mga mata sa kalsada, ngunit ang aking isip ay nasa ibang lugar. Patuloy itong umiikot sa mga tao ng mga sandali na sinubukan kong kalimutan. Naalala ko ang unang Pasko pagkatapos nilang lumipat sa bahay. Maaga akong dumating para tumulong sa hapunan, mga kamay na puno ng mga regalo. Sinalubong ako ni Tiffany sa pinto ng parehong ngiti na palagi niyang suot, ang ngiti na hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata. Walter, pinag-usapan natin ito. Walang regalo na higit sa 3,000 pagtatansya ng PHP para sa 50. Pinapahiya mo kami. Gumugol ako ng ilang linggo sa pagpili ng mga regalong iyon. Isang vintage watch para kay Derek na tumutugma sa ibinigay sa akin ng aking ama. Isang first edition cookbook para kay Tiffany dahil binanggit niya na gusto niyang matuto magluto. Nanatili silang hindi nabubuksan sa ilalim ng aking puno
sa loob ng ilang buwan pagkatapos. Pagkatapos ay ang kaarawan ni Derek 2 taon na ang nakalipas. Nagmaneho ako pababa para sorpresahin siya. Nagpaplanong isama siya sa pangingisda tulad ng dati noong bata pa siya. Nakita ko siyang nakaupo ng mag-isa sa kanyang kotse sa driveway, nakatitig sa kawalan. Ano ang mali, anak? Tiningnan niya ako na may mga mata na namumula. Sinasabi ni Tiffany na masyado akong gumugugol ng oras sa iyo. Sabi niya, kailangan kong pumili kung saan nakatuon ang aking mga prioridad. At ikaw, ano ang masasabi mo? Hindi siya sumagot. Bumalik lang siya sa loob. Patuloy na dumating ang mga alaala habang ang highway ay humahaba sa harap ko. Ang oras na hindi ako inimbita ni Tiffany sa promotion dinner ni Derek dahil napuno na niya ang mesa. Ang araw ng pasasalamat kung saan naghain siya ng store-bought pie at sinabihan ng mga bisita na ako ay masyadong pagod para magluto. Ang mga tawag sa telepono na hindi sinasagot. Ang mga text na may isang salitang sagot lamang. Gumawa ako ng mga dahilan para sa lahat ng iyon. Pagod siya. Nag-a-adjust siya. Magtatanggol din si Derek para sa akin sa huli. Ngunit ngayon, habang pinapanood ko ang aking anak na lumayo, habang ang kanyang asawa ay tinatawag akong matandang hangal. Ngayon may isang bagay na tuluyang nabasag. Hindi ang puso ko, ang aking pagtitiis. Pagdating ko sa aking driveway sa Lakeshore Lane, lumubog na ang araw. Ang lawa ay umaabot sa likod ng aking bahay, itim at tahimik. Umupo ako sa truck ng ilang sandali, nakikinig sa makina na tumitik habang lumalamig. Pagkatapos ay pumasok ako. Ang bahay ko ay walang marangya. 3 silid tulugan, disenteng kusina, isang workshop sa basement kung saan ako gumagawa ng aking mga fishing lure. Binili ko ito ng buo, 15 taon na ang nakalipas. Nagbayad ng cash, walang mortgage. Ito ay akin sa paraang hindi kailanman magiging sa kanila ang bahay sa Myers Park. Gumawa ako ng kape at umupo sa lamesa sa kusina. Nag-iisip, 4 na taon, P12,000, 180,000. Pagtatantya ng PHP para sa 214,600. Iyon ang halaga ng ibinigay ko sa kanila. Alam ko ang eksaktong bilang dahil 3 buwan na ang nakalipas, umupo ako at kinalkula ito. Bawat bayad sa mortgage, bawat insurance premium, bawat spa day at designer bag at sobrang mahal na brunch. Iyon ang parehong linggo na kumuha ako ng serbisyo ni Sharon Bennett. Nahanap ko ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng simpleng paghahanap. Real estate attorney, lugar ng Cebu, 20 taong karanasan. Walang personal na koneksyon, walang pagkakaibigan, tanging profesional na relasyon lamang. Pumasok ako sa kanyang opisina sa South Tryon Street na may folder na puno ng mga dokumento at isang simpleng tanong. Ano ang mga option ko? Binigyan niya ako ng isang masusing sagot. Bumaba ako sa aking basement. Sa isang sulok sa likod ng aking workbench ay may maliit na safe. Nag-iingat ako ng mahahalagang bagay doon. Birth certificate, mga military discharge papers, ilang bonds, at isang Manila folder na inihanda ko ilang buwan na ang nakalipas. Kinuha ko ang folder at ikinalat ang mga nilalaman nito sa aking workbench. Ang mandid ng 1847 Elmwood Drive, Myers Park, Cebu. May-ari, Walter Raymond Pierce. Mga kopya ng bawat bank transfer na ginawa ko sa loob ng 4 na taon. Mga petsa, halaga, mga tatanggap, isang notarized letter mula kay Bennett at mga associates, nakadirekta sa mga kasalukuyang nangungupahan na nagpapaalam sa kanila na mayroon silang 6 araw para umalis sa lugar. Ang liham na iyon ay nakaupo sa folder na ito mula noong Agosto. Umasa akong hindi ko na kailangang ipadala ito. Inaasahan kong magigising si Derek. Inaasahan kong magbabago ang mga bagay. Ang pag-asa ay isang mapanganib na bagay kapag nakikipag-ugnayan ka sa isang taong tulad ni Tiffany. Dinala ko ang folder sa itaas at binuksan ang aking laptop. Nag-log in sa website ng aking bangko. Ang pamilyar na dashboard ay lumitaw, checking a savings, mga investment account, lahat ng pera na ginugol ko ng 40 taon sa pagkakitaan, ngayon ay dahan-dahang naubos upang suportahan
ang mga taong hindi makatiis sa aking presensya sa kanilang mesa ng piyesta. Ang aking cursor ay nakahinto sa seksyon ng automatic payment. Mortgage, ari-arian sa Myers Park, katayuan, aktibo, halaga, 129,000. Pagtatantya ng PHP para sa 2,050. Susunod na bayad, Nobyembre 28, bukas araw ng pasasalamat. Nag-click ako ng cancel. Nagtanong ang isang pop-up kung sigurado ako. Nag-click ako ng yes. Homeowners Insurance, Derek Pierce. Katayuan, aktibo. Cancel. Yes. Utilities account, 1847 Elmwood Drive. Cancel. Yes. Credit card, Tiffany Pierce. Authorized user. Tanggalin ang gumagamit. Kumpirmahin. Isa-isa, pinanood ko ang mga pagbabayad na naglalaho sa aking schedule. P12,000. Pagtatantya ng PHP para sa 250 bawat buwan na wala sa ilang mga click. Parang nagbaba ng isang mabigat na karga na hindi ko namamalayan na dala ko. Kinuha ko ang aking cellphone. 11 hindi nasagot na tawag mula kay Derek, 6 mula kay Tiffany, isang serye ng mga text message na hindi ko inabalang basahin. Pinatay ko ito at inilagay sa drawer ng aking mesa. Ang liham mula sa aking attorney ay nasa koreo na. Ipinadala ko ito 3 araw na ang nakalipas, oras upang dumating sa araw ng pasasalamat. Sa pagdating ng hapon bukas, malalaman na nina Derek at Tiffany ang katotohanan. Hindi kanila ang bahay na iyon. Hindi pa nila kailanman naging pag-aari iyon. Naninirahan sila sa aking ari-arian sa aking kabaitan sa loob ng 4 na taon. At ngayon tapos na ang kabaitan na iyon. Naglakad ako patungo sa aking bintana at tumingin sa lawa. Ang buwan ay naghagis ng isang pilak na laso sa ibabaw ng tubig. May pumatalbog na isda sa malayo na binabasag ang katahimikan. Bukas ay araw ng pasasalamat. Ang aking anak at ang kanyang asawa ay sasaluhan ng isang piging na hindi nila niluto sa isang bahay na hindi nila pag-aari, binayaran ng isang lalaking tinaboy lang nila. Hayaan silang magdiwang. Mayroon akong trabahong gagawin. Nagising ako kinabukasan sa katahimikan. Hindi ang karaniwang katahimikan ng aking lake house. Iba ito. Ito ang katahimikan ng isang taong sa wakas ay tumigil sa paghihintay ng pahintulot na mabuhay sa sarili niyang buhay. Araw ng pasasalamat. Nagkape ako, nagprito ng itlog at umupo sa aking back porch. Pinapanood ang hamog na umaakyat mula sa lawa ng Norman. Ang cellphones ko ay nasa drawer pa rin kung saan ko ito iniwan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ko naramdaman ang pagnanais na suriin ito. Bandang 10:00 ng umaga, dinala ko ang aking fishing rod sa aking dock. Malamig ang hangin, mga mid-40s marahil, ngunit nagbihis ako ng mainit. Inihagis ko ang aking linya at hinayaan ang aking isip na maglakbay. Sa Cebu, sa oras na ito, malamang na tumatalbog na ang bayad sa mortgage. Malamang na nagpapadala ang automated system ng bangko ng unang abiso nito. Naamoy ko ang mukha ni Tiffany nang makita niya ito, ang panandaliang kislap ng pagkalito bago niya kinuha ang kanyang cellphone para tawagan ako. Good luck with that. Nakahuli ako ng 3 bass sa umagang iyon. Walang trophy-worthy, ngunit disenteng sapat. Nilinis ko sila sa dock, itinapon ang mga goods sa mga sigul at bumalik sa loob para iprito sila para sa tanghalian. Simpleng pagkain para sa isang simpleng araw. Samantala, 45 milya sa timuran, nahuhulog ang mga domino. Hindi ko alam ang mga detalye noon. Nalaman ko kalaunan, pinagdugtong-dugtong ang mga pangyayari mula sa kung ano ang sa huli ay sinabi ni Derek sa akin. Ngunit maiisip ko kung paano ito naganap. Si Tiffany na tinitingnan ang kanyang cellphone sa pagitan ng pagbuhos ng turkey. Nakita ang alert ng bangko, nakakunot ang noo. Payment declined. Anong pagbabayad? Pagkatapos ay tiningnan ang account, pagkatapos ay muling tiningnan. Pagkatapos ay tinawagan ako ng 1 beses, 2 beses, 5 beses, 10 beses. Ang bawat tawag ay dumiretso sa voicemail. Derek, hindi sumasagot ang iyong ama. Malamang ay nagkibit balikat si Derek. Natutunan na niyang huwag makialam. Hayaan siyang umayos. Ngunit pagsapit ng gabi, ang pagkalito ni Tiffany ay naging iba pa. Nag-login siya sa bank portal
at nakita ang katotohanan. Ang pagbabayad ay hindi declined. Ito ay kinansela. Sinasadyang mula sa aking panig. Tiningnan niya ang insurance. Kinansela. Utilities, kinansela. Ang kanyang credit card na naubos na niya ng 3 beses ngayong taon lamang ay tinanggal mula sa aking account ng tuluyan. Naaamoy ko siyang nakatayo sa kusina na napapalibutan ng mga leftover ng araw ng pasasalamat. Ang kanyang mukha ay namumutlang nang sa wakas ay naunawaan niya na ang gripo ng pera ay naisara na. Derek, may problema tayo. Pabalik sa aking bahay, tinatapos ko na ang aking isda at sinasabayan ng isang malamig na serbesa. Naisip kong buksan ang cellphone para lang makita kung gaano karaming message ang naipon. Pagkatapos ay naisip kong hindi na lang. Mas masarap tikman ng dahan-dahan ang ilang bagay. Kinabukasan nagmaneho ako papunta sa bayan para sa mga supply. Huminto sa hardware store, grocery, bite shop. Nakipag-usap ako kay Nancy Coleman, ang aking kapitbahay na nagtanong kung magkakaroon ako ng pamilya para sa holiday weekend. Hindi ngayong taon, Nancy. Ako lang at ang lawa. Nakakalungkot yon. Dapat magkakasama ang pamilya. Ngumiti ako. Minsan kailangang matutunan ng pamilya kung ano ang ibig sabihin ng together. Nagbigay siya sa akin ng naguguluhang tingin, ngunit hindi na nagtanong pa. Mabuting babae. Alam ni Nancy kung kailan dapat manahimik. Nang makauwi ako, tiningnan ko ang security camera na inilagay ko sa aking front porch noong nakaraang tag-init. May notification na nagpapakita ng aktibidad. May huminto na sasakyan sa aking driveway bandang 2:00 ng hapon habang wala ako. Silver SUV, kotse ni Tiffany. Pinanood ko ang footage. Bumaba siya, naglakad patungo sa aking pinto, kumatok, naghintay, kumatok muli ng mas malakas, sumilip sa bintana, naglakad sa gilid ng bahay, bumalik, kumatok pa ng 1 beses, pagkatapos ay tumayo doon ng 1 buong minuto, nakahawak ang mga kamay sa kanyang baywang bago bumalik sa kanyang kotse at umalis. Mukha siyang galit, mabuti. Ang mga susunod na araw ay sumunod sa isang pattern. Tuwing umaga, titingnan ko ang aking camera at makakakita ng mas maraming footage. Kotse ni Tiffany, pagkatapos ay sedan ni Derek, pagkatapos ay parehong kotse na magkasama. Kumatok sila, sumilip sa mga bintana, kahit na sinubukan nilang tawagin ang aking pangalan. Nasa bahay ako sa lahat ng oras, hindi lang ako sumasagot. Sa 3 araw pagkatapos ng araw ng pasasalamat, nagmaneho sila na magkasama. Pinanood ko sila mula sa bintana sa itaas habang sila ay bumaba at lumapit sa bahay. Si Tiffany ay mabilis na nagsasalita, nagpapahiwatig. Si Derek ay naglalakad sa likuran niya, mga balikat na yumuko na parang isang bata na hinihila patungo sa opisina ng principal. Kumatok siya sa pinto. Walter, alam naming nasa loob ka. Nandyan ang kotse mo. Nakatayo ako sa tabi ng bintana, may hawak na kape, at pinanood. Ito ay katawa-tawa. Malinaw na narinig ang boses niya sa salamin. Hindi mo lang kami maaaring balewalain. Pamilya tayo. Pamilya. Nakakatuwang salita na nanggaling sa kanya. May sinabi si Derek na hindi ko narinig. Bumaling si Tiffany sa kanya, sumagot ng matalim. Kinilabutan siya, ang pamilyar na flinch. Na nakita ko na ng 100 beses nang itaas ni Tiffany ang kanyang boses sa kanya. At umatras siya ng 1 hakbang. Nagtalo sila ng ilang minuto sa aking porch. Pagkatapos ay itinaas ni Tiffany ang kanyang mga kamay at nagmartsa pabalik sa kotse. Si Derek ay nanatili, nakatingin sa bahay. Sa sandaling iyon, naisip kong baka nakita niya ako sa bintana, ngunit pagkatapos ay lumingon siya at sumunod sa kanyang asawa. Ang silver SUV ay naglaho sa Lakeshore Lane. Tinapos ko ang aking kape. Mayroong envelope sa isang lugar sa Cebu na nakaupo sa kanilang kitchen table. Ang liham mula kina Bennett at Associates. Malamang ay nahanap na nila yon. Malapit nang matapos ang paghihintay. Nahanap nila ang liham noong Lunes. Alam ko dahil sa wakas ay nakontak ako ni Derek. Hindi sa cellphone, kundi sa text. Binuksan ko sandali ang aking cellphone para tingnan ang mga message at naroon iyon. Isang pader ng mga text mula sa kanilang dalawa, ngunit ang isa mula kay Derek ang nakakuha ng aking atensyon.
Dad, nakatanggap kami ng liham mula sa isang abogado. Ano ito? Pakiusap tawagan mo ako. Hindi ako tumawag, ngunit binasa ko ang iba pa. Ang mga message ni Tiffany ay isang obra maestra ng pagtaas ng tensyon. Ang una ay halos magalang. Walter, mayroong pagkakamali sa pagbabangko. Pakiusap tawagan mo kami. Pagkatapos ay nag-aalala kami sa iyo. Bakit hindi ka sumasagot? Pagkatapos ay mapilitan, hindi ito nakakatawa. Tawagan mo kami ngayon. Pagkatapos ay nagbabanta. Kung hindi ka sasagot, tatawagan namin ang pulisya para sa wellness check. Ngumiti ako sa isa na iyon. Sige, naisip ko. Makikita ng mga pulis ang isang malusog na 68 taong gulang na lalaki na nag-e-enjoy sa kanyang pagre-retiro. Anong krimen? Ang mga teksto ni Derek ay iba, mas maikli, mas malungkot. Dad, pakiusap. Ano ang ginawa namin? Maaari ba tayong mag-usap na lang? Ano ang ginawa namin? Na parang hindi niya alam, na parang hindi siya nakatayo doon sa pasilyo at pinanood ang kanyang asawa na itaboy ako mula sa kanyang sariling ari-arian. Inilagay ko ang cellphone at nagpatuloy sa aking araw. Nang hapon na iyon, nagmaneho ako patungo sa Cebu para sa isang pagpupulong kay Sam Sharon Bennett. Ang kanyang opisina ay nasa isa sa mga sleek downtown buildings na iyon, lahat ay salamin at bakal, napaka-profesional. Pumunta ako doon ng 2 beses dati, parehong beses, upang maghanda ng mga dokumento. Iba ang pagkakataong ito, Ginoong Pierce. Nakipagkamay siya sa akin at itinuro ang isang upuan. Natanggap ko ang kumpirmasyon na naihatid ang abiso. Pumirma ang iyong anak at asawa nito noong araw ng pasasalamat, bagaman sa tingin ko ay hindi nila ito binuksan kaagad. Hindi nga. Nakatanggap na ako ng tawag mula sa isang taong nagpapakilalang kumakatawan sa kanila. Isang babae, hindi abogado, ang asawa lang. Siya ay medyo nag-aalala. Iyan ay parang si Tiffany. Si Sharon Bennett ay hindi isang babaeng madaling ngumiti, ngunit ang sulok ng kanyang bibig ay kumislot. Tinanong niya kung sa anong batayan mo sila pinapaalis, ang kanyang pamilya. Ipinaliwanag ko na bilang may-ari ng ari-arian, mayroon kang legal na karapatan na wakasan ang anumang informal tenancy arrangement na may tamang abiso. Ang ixti araw ay higit pa sa kinakailangan sa batas ng North Carolina. At ang kanyang tugon hindi masabi, nagbanta siyang idemanda ako. Sinabi ko sa kanya na malugod siyang subukan. Tinalakay namin ang timeline. Nagsimula ang 60 araw na panahon ng abiso noong araw ng pasasalamat. Kung hindi sila voluntaryong umalis bago maghating gabi ng Enero, maaari akong magsimula ng formal na proseso ng pagpapaalis. Tinantiyan ni Sharon na ang prosesong iyon ay aabutin ng isa pang 30 hanggang 45 araw. Maaaring humarap ka sa pagtutol, babala niya. Maaaring mag-angkin sila ng isang oral lease agreement o ilang iba pang kasunduan. Kung walang dokumentasyon, ang mga pag-aangkin na iyon ay bihirang magtagumpay, ngunit maaari nilang maantala ang mga bagay. Mayroon akong dokumentasyon. Kinuha ko ang aking folder, ang isa mula sa safe. Bawat pagbabayad na ginawa ko sa loob ng 4 na taon, mga bank statement na nagpapakita na ang pera ay nagmula sa aking mga account. Ang orihinal na deed ay hindi kailanman nailipat. At mga recording, itinaas niya ang kanyang kilay. Sinabi minsan sa akin ni Tiffany sa isang family dinner, sa harap ng mga saksi na alam niyang ang bahay ay nasa aking pangalan at hindi siya nag-alala dahil ang pamilya ay hindi naniningil ng upa. Mayroon akong video nito. Kaarawan ni Derek 2 taon na ang nakalipas. Uminom siya ng kaunti. Tiningnan ako ni Sharon Bennett na may paggalang. Matagal mo nang pinaplano ito. Naghahanda ako para sa posibilidad. Mayroong pagkakaiba. Ang totoo ay nagsimula akong mangolekta ng mga dokumento 8 buwan na ang nakalipas. Pagkatapos ng isang partikular na masamang insidente, sumisigaw si Tiffany sa akin sa parking lot ng isang restaurant dahil nabanggit ko na mukhang pagod si Derek. Umuwi ako at tinanong ang aking sarili ng isang tanong. Kung kinakailangan, mapapatunayan ko ba na pag-aari ko ang bahay na iyon? Ang sagot ay oo, ngunit gusto kong matiyak, kaya nagsimula akong mangolekta, mag-record, magdokumento sakali. Maaaring tawagin ito ng ilang tao na paranoid.
Tinatawag ko itong maingat. Nang umalis ako sa opisina ni Sharon, umupo ako sa aking truck ng ilang minuto. Pinapanood ang mga tao na naglalakad sa sidewalk. Mga normal na tao na ginagawa ang kanilang normal na buhay. Walang sino man sa kanila ang nakakaalam na ilang milya ang layo sa isang magandang bahay sa Myers Park, isang pamilya ang natuklasan na ang lahat ng kanilang inaakala na pag-aari ay pag-aari ng ibang tao. Kinindatan ang aking cellphone. Isa pang text mula kay Derek. Dad, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa liham na ito. Sinasabi nito na kailangan nating umalis. Ito ang aming tahanan. Nag-type ako ng aking unang tugon sa loob ng ilang araw. Ito ang aking tahanan. Mga panauhin kayo. Mga panauhin na nagtagal ng sobra. Lumitaw ang typing indicator ren. Nawala. Lumitaw muli. Sa wakas. Paano mo masasabi iyan? Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, naisip ko ang lahat ng bagay na maaari kong sabihin. Lahat ng oras na ako ay hindi kasama. Ininsulto, hindi pinapansin. Lahat ng pera na ibinuhos ko sa kanilang buhay. Lahat ng katahimikan mula sa aking anak nang ang kanyang asawa ay tinatrato ako bilang isang abala. Ngunit hindi ko sinabi ang alinman sa mga iyon. Sa halip nag-type ako. Itanong mo kay Tiffany kung paano niya ako ipinakilala sa kanyang mga kaibigan sa inyong huling dinner party. Walang tugon. Alam ko kung bakit. Sa party na iyon noong nakaraang buwan, narinig ko si Tiffany na sinasabi sa kanyang mga kaibigan na ako ang ama ni Derek, ang kailangan nilang tiisin. Tumawa siya. Lahat sila ay tumawa. Si Derek ay nasa kabilang silid. Siguradong narinig niya. Hindi siya nagsalita. Nagmaneho ako pabalik sa lawa ng Norman habang lumulubog ang araw. Ang langit ay naging kahel, pagkatapos ay pink, pagkatapos ay malalim na purple sun sa ibabaw ng tubig. Maganda, mapayapa. Bukas malamang nasusubukan ni Tiffany ang bago. Siya ay isang mandirigma. Iyon ang ibibigay ko sa kanya. Ngunit lumalaban siya sa aking battlefield, ngayon sa aking mga patakaran, at hindi niya alam iyon. Mayroon akong 6 araw upang makita kung ano ang ginawa niya, at mayroon siyang 6 araw upang malaman kung ano ang ginawa ko rin. Isang linggo pagkatapos ng araw ng pasasalamat, nagising ako sa tunog nang may nagtatangkang sirain ang aking front door. Hindi literal, walang naghihiwalay na kahoy o nababasag na salamin. Ngunit ang pagpukpok ay napakalupit, napakadesperado. Kaya sa isang sandali ay inakala kong may gumagamit ng battering ram. Sumulyap ako sa aking bedside clock. 6:14 ng umaga. Ang araw ng Disyembre ay hindi pa man sumisikat. Isang manipis na kulay abo na linya lamang sa silangan sa ibabaw ng lawa ng Norman. Nagsuot ako ng robe at naglakad patungo sa bintana na nakaharap sa porch. Sa ibaba ko na maliwanag ng motion sensor light, nakatayo si Tiffany. Mukha siyang hindi natulog sa loob ng ilang araw. Ang kanyang buhok na karaniwang nakaayos ng perpekto sa anumang mamahaling product na sinisingil niya sa aking credit card ay nakalaylay at magulo sa kanyang mukha. Ang madilim na bilog ay nagpatingkad sa kanyang mga mata, ang uri na walang dami ng concealer ang makatatakip. Kahit mula sa ikalawang palapag, nakita ko ang kulay abo na pagkalanta ng kanyang balat, ang frantic energy sa kanyang mga kilos habang itinaas niya ang kanyang kamao para kumatok muli. Mag-isa siya. Hindi, Derek. Iyan ay kawili-wili. Nagpatuloy ang pagpukpok na umalingaw-ngaw sa aking tahimik na bahay. Walter, alam kong nasa loob ka. Buksan mo ang pintuan na ito. Isinaalang-alang ko ang aking mga option. Maaari ko siyang balewalain. Hayaan siyang mapagod sa aking pinto na parang isang moth laban sa bintana. Sa kalaunan, aalis siya, magmamaneho pabalik sa Cebu nang walang anumang nakuha para sa kanyang maagang paglalakbay sa umaga. Ngunit may nagsabi sa akin na ang paghaharap na ito ay hindi may iwasan. Mas mabuti na harapin ito sa aking mga tuntunin. Habang siya ay wala sa balanse at ako ang may home field advantage, bumaba ako, nagtimpla ng kape at naghintay na maluto ito.
Hindi tumigil ang pagpukpok. Sa halip, lalo itong naging frantic. Narinig ko siyang sumisigaw ng aking pangalan sa pagitan ng mga pagtama. Nang handa na ang aking kape, sariwang grounds, tamang temperatura, sa paraang ginawa ko ito tuwing umaga sa loob ng 40 taon, naglakad ako sa front door at binuksan ito. Si Tiffany ay halos pumasok. "Paano mo nagawa iyan?" Sumisigaw siya bago pa man siya nakabawi sa kanyang tindig. "Pamilya tayo. Hindi mo maaaring itaboy ang sarili mong anak sa kalye." Uminom ako ng aking kape. Ito ay mahusay. "Hindi ko tinataboy ang aking anak," sabi ko ng mahinahon. "Kinukuha ko lang ang aking ari-arian." "Ang iyong ari-arian? Nakatira kami doon sa loob ng 4 na taon. Nagtayo kami ng buhay doon. Sa isang bahay na hindi mo pag-aari. Sa perang hindi mo kinita." Tinitigan niya ako. Ang kanyang bibig ay gumagalaw, ngunit walang salitang lumabas. Pagkatapos ay nagsimula ang mga luha. Nakita ko na umiiyak si Tiffany dati sa mga family gathering kapag gusto niya ng simpatiya. Sa mga pag-aaway kapag kailangan niyang manalo. Iba ang mga luha na ito. Ang mga ito ay totoo. Ipinanganak mula sa tunay na takot. Sa loob ng mga 3 segundo, halos naawa ako sa kanya. "Walter, pakiusap." Bumaba ang kanyang boses sa isang bagay na papalapit sa pagpapakumbaba. Ako ay uminit. May mga bagay akong sinabi na hindi ko ibig sabihin. Alam mo kung paano ako. Ngunit sa kaibuturan, alam mong gaano kita pinahahalagahan. Gaano tayong dalawa nagpapahalaga sa lahat ng iyong nagawa. Inilagay ko ang aking tasa ng kape sa hall table. "Tiffany, tinawag mo akong matandang hangal. Sinabihan mo akong huwag magpakita sa hapunan ng araw ng pasasalamat sa isang bahay na pag-aari ko, pinunduhan ng perang kinita ko. Hindi iyon pag-iinit, iyon ang katotohanan, ang iyong katotohanan. Ngunit 4 na taon mong tinatrato ako bilang isang abala, tulad ng isang bank account na may mga paa. Ikinulong mo ang aking anak mula sa kanyang sariling ama. Ginawa siyang isang taong hindi man lang makatingin sa aking mga mata. At sa lahat ng iyon, patuloy akong nagbabayad, patuloy na umaasa na magbabago ang mga bagay. Kinuha ko muli ang aking kape, hindi sila nagbago. Ang mga luha ay natuyo ng napakabilis. Ang mukha ni Tiffany ay naging matigas, ang mask ng pagdadalamhati ay pinalitan ng isang bagay na mas malamig. "Sige, gusto mong maglaro sa ganoong paraan? Kukuha ako ng abogado. Si Derek ang iyong anak. May karapatan siya. Hindi mo lang kami maaaring itaboy dahil mayroon kang kakaibang senior moment." "Senior moment?" Ngumiti ako, "Maganda iyan." Ngunit narito ang bagay, Tiffany. Mayroon na akong abogado, isang napakagaling, at sinasabi niya sa akin na bilang may-ari ng ari-arian, mayroon akong lahat ng legal na karapatan na wakasan ang aming kasunduan na may tamang abiso na ibinigay ko. Lalabanan namin iyan, malugod kang subukan. Ngunit dapat mong malaman na mayroon akong dokumentasyon, bawat pagbabayad na ginawa ko sa loob ng 4 na taon, ang orihinal na diid, mga bank record, at isang video mula sa birthday party ni Derek 2 taon na ang nakalipas kung saan sinabi mo sa iyong mga kaibigan na alam mong ang bahay ay nasa pangalan ko, ngunit ang pamilya ay hindi naniningil ng upa. Pinanood ko ang kanyang mukha na namutla. Naaalala mo ba ang pag-uusap na iyon? Nasa kabilang silid ako. Narinig ko ang lahat. Sa loob ng mahabang sandali, walang nagsalita sa amin. Ang tanging tunog ay ang pagtik ng grandfather clock sa aking pasilyo. Isang orasan na pag-aari ng aking ama at ng kanyang ama bago siya. Mga bagay na mahalaga, mga bagay na tumatagal. Nang magsalita muli si Tiffany, mas mahina ang kanyang boses. Ang kanyang bravado ay nabasag. "Ano ang gusto mo?" Tinapos ko ang aking kape at maingat na inilapag ang tasa. "Gusto kong pumunta rito ang aking anak at makipag-usap sa akin nang mag-isa nang hindi ka nagtuturo sa kanya kung ano ang sasabihin." Hindi papayag si Derek. Kung gayon, mayroon kang 53 araw upang makahanap ng bagong lugar na matitirhan. Tinitigan niya ako sandali. Nakikita ko siyang nagkakalkula, nag-iisip ng mga opsyon, mga anggulo ng pag-atake.
Matalino siya. Iyon ang ibibigay ko sa kanya. Sa huli, lumingon siya at umalis sa pinto nang walang sinasabi. Pinanood ko ang kanyang silver SUV na naglaho sa Lakeshore Lane. Pagkatapos ay bumalik sa kusina upang magbuhos ng isa pang tasa ng kape. Natapos na ang unang labanan, ngunit nagsisimula pa lang ang digmaan. 3 araw ang lumipas bago tumawag si Derek. Binuksan ko sandali ang aking cellphone upang suriin ang mga message at naroon iyon. Isang wall ng mga text mula sa kanilang dalawa. Ngunit ang isa mula kay Derek ang nakakuha ng aking atensyon. Dad, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa liham na ito. Sinasabi nito na kailangan nating umalis. Ito ang aming tahanan. Hindi ako tumawag, ngunit binasa ko ang iba pa. Ang mga message ni Tiffany ay isang obra maestra ng pagtaas ng tensyon. Ang una ay halos magalang. Walter, mayroong pagkakamali sa pagbabangko. Pakiusap tawagan mo kami. Pagkatapos ay nag-aalala. Nag-aalala kami sa iyo. Bakit hindi ka sumasagot? Pagkatapos ay mapilitan, hindi ito nakakatawa. Tawagan mo kami ngayon. Pagkatapos ay nagbabanta. Kung hindi ka sasagot, tatawagan namin ang pulisya para sa wellness check. Ngumiti ako sa isa na iyon. Sige, naisip ko. Makikita ng mga pulis ang isang malusog na 68 taong gulang na lalaki na nag-e-enjoy sa kanyang pagre-retiro. Anong krimen? Ang mga texter ni Derek ay iba, mas maikli, mas malungkot. Dad, pakiusap. Ano ang ginawa namin? Maari ba tayong mag-usap na lang? Ano ang ginawa namin? Na parang hindi niya alam, na parang hindi siya nakatayo doon sa pasilyo at pinanood ang kanyang asawa. Naitaboy ako mula sa kanyang sariling ari-arian. Inilagay ko ang cellphone at nagpatuloy sa aking araw. Nang hapon na yon, nagmaneho ako patungo sa Cebu para sa isang pagpupulong kay Sharon Bennett. Ang kanyang opisina ay nasa isa sa mga sleek downtown buildings na iyon, lahat ay salamin at bakal, napaka-professional. Pumunta ako doon ng 2 beses dati, parehong beses, upang maghanda ng mga dokumento. Iba ang pagkakataong ito, Ginoong Pierce. Nakipagkamay siya sa akin at itinuro ang isang upuan. Natanggap ko ang kumpirmasyon na naihatid ang abiso. Pumirma ang iyong anak at asawa nito noong araw ng pasasalamat, bagaman sa tingin ko ay hindi nila ito binuksan kaagad. Hindi nga. Nakatanggap na ako ng tawag mula sa isang taong nagpapakilalang kumakatawan sa kanila. Isang babae, hindi abogado, ang asawa lang. Siya ay medyo nag-aalala. Iyan ay parang si Tiffany. Si Sharon Bennett ay hindi isang babaeng madaling ngumiti, ngunit ang sulok ng kanyang bibig ay kumislot. Tinanong niya kung sa anong batayan mo sila pinapaalis, ang kanyang pamilya. Ipinaliwanag ko na bilang may-ari ng ari-arian, mayroon kang legal na karapatan na wakasan ang anumang informal tenancy arrangement na may tamang abiso. Ang 60 araw ay higit pa sa kinakailangan sa batas ng North Carolina. At ang kanyang tugon, hindi masabi, nagbanta siyang idemanda ako. Sinabi ko sa kanya na malugod siyang subukan. Tinalakay namin ang timeline. Nagsimula ang 60 araw na panahon ng abiso noong araw ng pasasalamat. Kung hindi sila voluntaryong umalis bago maghating gabi ng Enero, maaari akong magsimula ng formal na proseso ng pagpapaalis. Tinantiya ni Sharon na ang prosesong iyon ay aabutin ng isa pang 30 hanggang 45 araw. Maaaring humarap ka sa pagtutol, babala niya. Maaaring mag-angkin sila ng isang oral lease agreement o ilang iba pang kasunduan. Kung walang dokumentasyon, ang mga pag-aangkin na iyon ay bihirang magtagumpay, ngunit maaari nilang maantala ang mga bagay. Mayroon akong dokumentasyon. Kinuha ko ang aking folder, ang isa mula sa safe. Bawat pagbabayad na ginawa ko sa loob ng 4 na taon, mga bank statement, na nagpapakita na ang pera ay nagmula sa aking mga account. Ang orihinal na deed ay hindi kailanman nailipat, at mga recording, itinaas niya ang kanyang kilay. Sinabi minsan sa akin ni Tiffany sa isang family dinner sa harap ng mga saksi na alam niyang ang bahay ay nasa aking pangalan at hindi siya nag-alala dahil ang pamilya ay hindi naniningil ng upa. Mayroon akong video nito.
Kaarawan ni Derek 2 taon na ang nakalipas. Uminom siya ng kaunti. Tiningnan ako ni Sharon Bennett na may paggalang. Matagal mo nang pinaplano ito. Naghahanda ako para sa posibilidad, mayroong pagkakaiba. Ang totoo ay nagsimula akong mangolekta ng mga dokumento o buwan na ang nakalipas. Pagkatapos ng isang partikular na masamang insidente, sumisigaw si Tiffany sa akin sa parking lot ng isang restaurant dahil nabanggit ko na mukhang pagod si Derek. Umuwi ako at tinanong ang aking sarili ng isang tanong. Kung kinakailangan, mapapatunayan ko ba na pag-aari ko ang bahay na iyon? Ang sagot ay oo. Ngunit gusto kong matiyak. Kaya nagsimula akong mangolekta, mag-record, magdokumento sakali. Maaaring tawagin ito ng ilang tao na paranoid. Tinatawag ko itong maingat. Nang umalis ako sa opisina ni Sharon, umupo ako sa aking track ng ilang minuto, pinapanood ang mga tao na naglalakad sa sidewalk. Mga normal na tao na ginagawa ang kanilang normal na buhay. Walang sino man sa kanila ang nakakaalam na ilang milya ang layo. Sa isang magandang bahay sa Myers Park, isang pamilya ang natuklasan na ang lahat ng kanilang inaakala na pag-aari ay pag-aari ng ibang tao. Kinindatan ang aking cellphone. Isa pang text mula kay Derek. Dad, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa liham na ito. Sinasabi nito na kailangan nating umalis. Ito ang aming tahanan. Nag-type ako ng aking unang tugon sa loob ng ilang araw. Ito ang aking tahanan. Mga panauhin kayo. Mga panauhin na nagtagal ng sobra. Lumitaw ang typing indicator. Nawala. Lumitaw muli. Sa wakas. Paano mo masasabi iyan? Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin. Naisip ko ang lahat ng bagay na maaari kong sabihin. Lahat ng oras na ako ay hindi kasama, ininsulto, hindi pinapansin, lahat ng pera na ibinuhos ko sa kanilang buhay, lahat ng katahimikan mula sa aking anak nang ang kanyang asawa ay tinatrato ako bilang isang abala. Ngunit hindi ko sinabi ang alinman sa mga iyon. Sa halip, nag-type ako, itanong mo kay Tiffany kung paano niya ako ipinakilala sa kanyang mga kaibigan sa inyong huling dinner party. Walang tugon. Alam ko kung bakit. Sa party na iyon noong nakaraang buwan, narinig ko si Tiffany na sinasabi sa kanyang mga kaibigan na ako ang ama ni Derek, ang kailangan nilang tiisin. Tumawa siya. Lahat sila ay tumawa. Si Derek ay nasa kabilang silid. Siguradong narinig niya. Hindi siya nagsalita. Nagmaneho ako pabalik sa lawa ng Norman habang lumulubog ang araw. Ang langit ay naging kahel, pagkatapos ay pink, pagkatapos ay malalim na purple sa ibabaw ng tubig. Maganda, mapayapa. Bukas malamang nasusubukan ni Tiffany ang bago. Siya ay isang mandirigma. Iyon ang ibibigay ko sa kanya. Ngunit lumalaban siya sa aking battlefield ngayon sa aking mga patakaran at hindi niya alam iyon. Mayroon akong 62 araw upang makita kung ano ang ginawa niya. At mayroon siyang 60 araw upang malaman kung ano ang ginawa ko rin. Isang linggo pagkatapos ng araw ng pasasalamat, nagising ako sa tunog ng may nagtatangkang sirain ang aking front door. Hindi literal, walang naghihiwalay na kahoy o nababasag na salamin, ngunit ang pagpukpok ay napakalupit, napakadesperado, kaya sa isang sandali ay inakala kong may gumagamit ng battering ram. Sumulyap ako sa aking bedside clock, 6:14 ng umaga. Ang araw ng Disyembre ay hindi pa man sumisikat, isang manipis na kulay abo na linya lamang sa silangan sa ibabaw ng lawa ng Norman. Nagsuot ako ng robe at naglakad patungo sa bintana na nakaharap sa porch. Sa ibaba ko, na maliwanag ng motion sensor light, nakatayo si Tiffany. Mukha siyang hindi natulog sa loob ng ilang araw. Ang kanyang buhok na karaniwang nakaayos ng perpekto sa anumang mamahaling product na sinisingil niya sa aking credit card ay nakalaylay at magulo sa kanyang mukha. Ang madilim na bilog ay nagpatingkad sa kanyang mga mata, ang uri na walang dami ng concealer ang makatatakip. Kahit mula sa ikalawang palapag, nakita ko ang kulay abo na pagkalanta ng kanyang balat, ang frantic energy sa kanyang mga kilos habang itinaas niya ang kanyang kamao para kumatok muli. Mag-isa siya. Hindi, Derek. Iyan ay kawili-wili. Nagpatuloy ang pagpukpok na umalingaw-ngaw sa aking tahimik na bahay. Walter, alam kong nasa loob ka.
Buksan mo ang pintuan na ito. Isinaalang-alang ko ang aking mga opsyon. Maaari ko siyang balewalain. Hayaan siyang mapagod sa aking pinto na parang isang moth laban sa bintana. Sa kalaunan, aalis siya, magmamaneho pabalik sa Cebu nang walang anumang nakuha para sa kanyang maagang paglalakbay sa umaga. Ngunit may nagsabi sa akin na ang paghaharap na ito ay hindi may iwasan. Mas mabuti na harapin ito sa aking mga tuntunin. Habang siya ay wala sa balanse at ako ang may home field advantage, bumaba ako, nagtimpla ng kape at naghintay na maluto ito. Hindi tumigil ang pagpukpok. Sa halip, lalo itong naging frantic. Narinig ko siyang sumisigaw ng aking pangalan sa pagitan ng mga pagtama. Nang handa na ang aking kape, sariwang grounds, tamang temperatura, sa paraang ginawa ko ito tuwing umaga sa loob ng 40 taon, naglakad ako sa front door at binuksan ito. Si Tiffany ay halos pumasok. Paano mo nagawa iyan? Sumisigaw siya bago pa man siya nakabawi sa kanyang tindig. Pamilya tayo. Hindi mo maaaring itaboy ang sarili mong anak sa kalye. Uminom ako ng aking kape. Ito ay mahusay. Hindi ko tinataboy ang aking anak, sabi ko ng mahinahon. Kinukuha ko lang ang aking ari-arian. Ang iyong ari-arian, nakatira kami doon sa loob ng 4 na taon. Nagtayo kami ng buhay doon. Sa isang bahay na hindi mo pag-aari. Sa perang hindi mo kinita. Tinitigan niya ako. Ang kanyang bibig ay gumagalaw, ngunit walang salitang lumabas. Pagkatapos ay nagsimula ang mga luha. Nakita ko na umiiyak si Tiffany dati sa mga family gathering kapag gusto niya ng simpatiya. Sa mga pag-aaway kapag kailangan niyang manalo. Iba ang mga luha na ito. Ang mga ito ay totoo. Ipinanganak mula sa tunay na takot. Sa loob ng mga 3 segundo, halos naawa ako sa kanya. Walter, pakiusap. Bumaba ang kanyang boses sa isang bagay na papalapit sa pagpapakumbaba. Ako ay uminit. May mga bagay akong sinabi na hindi ko ibig sabihin. Alam mo kung paano ako. Ngunit sa kaibuturan, alam mong gaano kita pinahahalagahan. Gaano tayong dalawa nagpapahalaga sa lahat ng iyong nagawa. Inilagay ko ang aking tasa ng kape sa hall table. Tiffany, tinawag mo akong matandang hangal. Sinabihan mo akong huwag magpakita sa hapunan ng araw ng pasasalamat sa isang bahay na pag-aari ko, pinunduhan ng perang kinita ko. Hindi iyon pag-iinit, iyon ang katotohanan, ang iyong katotohanan. Ngunit 4 na taon mong tinatrato ako bilang isang abala, tulad ng isang bank account na may mga paa. Ikinulong mo ang aking anak mula sa kanyang sariling ama. Ginawa siyang isang taong hindi man lang makatingin sa aking mga mata. At sa lahat ng iyon, patuloy akong nagbabayad, patuloy na umaasa na magbabago ang mga bagay. Nag-type ako, itanong mo kay Tiffany kung paano niya ako ipinakilala sa kanyang mga kaibigan sa inyong huling dinner party. Walang tugon. Alam ko kung bakit. Sa party na iyon noong nakaraang buwan, narinig ko si Tiffany na sinasabi sa kanyang mga kaibigan na ako ang ama ni Derek, ang kailangan nilang tiisin. Tumawa siya. Lahat sila ay tumawa. Si Derek ay nasa kabilang silid. Siguradong narinig niya. Hindi siya nagsalita. Nagmaneho ako pabalik sa lawa ng Norman habang lumulubog ang araw. Ang langit ay naging kahel, pagkatapos ay pink, pagkatapos ay malalim na purple sa ibabaw ng tubig. Maganda, mapayapa. Bukas, malamang nasusubukan ni Tiffany ang bago. Siya ay isang mandirigma. Iyon ang ibibigay ko sa kanya. Ngunit lumalaban siya sa aking battlefield ngayon sa aking mga patakaran at hindi niya alam iyon. Mayroon akong 60 araw upang makita kung ano ang ginawa niya. At mayroon siyang 60 araw upang malaman kung ano ang ginawa ko rin. Isang linggo pagkatapos ng araw ng pasasalamat, nagising ako sa tunog ng may nagtatangkang sirain ang aking front door. Hindi literal, walang naghihiwalay na kahoy o nababasag na salamin, ngunit ang pagpukpok ay napakalupit, napakadesperado, kaya sa isang sandali ay inakala kong may gumagamit ng battering ram. Sumulyap ako sa aking bedside clock, 6:14 ng umaga. Ang araw ng Disyembre ay hindi pa man sumisikat,
isang manipis na kulay abo na linya lamang sa silangan sa ibabaw ng lawa ng Norman. Nagsuot ako ng robe at naglakad patungo sa bintana na nakaharap sa porch. Sa ibaba ko, na maliwanag ng motion sensor light, nakatayo si Tiffany. Mukha siyang hindi natulog sa loob ng ilang araw. Ang kanyang buhok, nakaraniwang nakaayos ng perpekto sa anumang mamahaling product na sinisingil niya sa aking credit card, ay nakalaylay at magulo sa kanyang mukha. Ang madilim na bilog ay nagpatingkad sa kanyang mga mata, ang uri na walang dami ng concealer ang makatatakip. Kahit mula sa ikalawang palapag, nakita ko ang kulay abo na pagkalanta ng kanyang balat, ang frantic energy sa kanyang mga kilos, habang itinaas niya ang kanyang kamao para kumatok muli. Mag-isa siya. Hindi, Derek, iyan ay kawili-wili. Nagpatuloy ang pagpukpok na umalingaw-ngaw sa aking tahimik na bahay. Walter, alam kong nasa loob ka. Buksan mo ang pintuan na ito. Isinaalang-alang ko ang aking mga opsyon. Maaari ko siyang balewalain. Hayaan siyang mapagod sa aking pinto na parang isang moth laban sa bintana. Sa kalaunan, aalis siya, magmamaneho pabalik sa Cebu nang walang anumang nakuha para sa kanyang maagang paglalakbay sa umaga. Ngunit may nagsabi sa akin na ang paghaharap na ito ay hindi maiiwasan. Mas mabuti na harapin ito sa aking mga tuntunin. Habang siya ay wala sa balanse at ako ang may home field advantage. Bumaba ako, nagtimpla ng kape at naghintay na maluto ito. Hindi tumigil ang pagpukpok. Sa halip, lalo itong naging frantic. Narinig ko siyang sumisigaw ng aking pangalan sa pagitan ng mga pagtama. Nang handa na ang aking kape, sariwang grounds, tamang temperatura, sa paraang ginawa ko ito tuwing umaga sa loob ng 40 taon, naglakad ako sa front door at binuksan ito. Si Tiffany ay halos pumasok. "Paano mo nagawa iyan?" Sumisigaw siya bago pa man siya nakabawi sa kanyang tindig. "Pamilya tayo. Hindi mo maaaring itaboy ang sarili mong anak sa kalye." Uminom ako ng aking kape. Ito ay mahusay. "Hindi ko tinataboy ang aking anak," sabi ko ng mahinahon. "Kinukuha ko lang ang aking ari-arian." "Ang iyong ari-arian?" "Nakatira kami doon sa loob ng 4 na taon. Nagtayo kami ng buhay doon. Sa isang bahay na hindi mo pag-aari, sa perang hindi mo kinita." Tinitigan niya ako, ang kanyang bibig ay gumagalaw, ngunit walang salitang lumabas. Pagkatapos ay nagsimula ang mga luha. Nakita ko na umiiyak si Tiffany dati sa mga family gathering kapag gusto niya ng simpatiya. Sa mga pag-aaway kapag kailangan niyang manalo. Iba ang mga luha na ito. Ang mga ito ay totoo. Ipinanganak mula sa tunay na takot. Sa loob ng mga 3 segundo halos naawa ako sa kanya. "Walter, pakiusap." Bumaba ang kanyang boses sa isang bagay na papalapit sa pagpapakumbaba. Ako ay uminit. May mga bagay akong sinabi na hindi ko ibig sabihin. Alam mo kung paano ako. Ngunit sa kaibuturan alam mong gaano kita pinahahalagahan. Gaano tayong dalawa nagpapahalaga sa lahat ng iyong nagawa. Inilagay ko ang aking tasa ng kape sa hall table. "Tiffany, tinawag mo akong matandang hangal. Sinabihan mo akong huwag magpakita sa hapunan ng araw ng pasasalamat sa isang bahay na pag-aari ko. Pinunduhan ng perang kinita ko. Hindi iyon pag-iinit. Iyon ang katotohanan. Ang iyong katotohanan. Ngunit 4 na taon mong tinatrato ako bilang isang abala, tulad ng isang bank account na may mga paa. Ikinulong mo ang aking anak mula sa kanyang sariling ama. Ginawa siyang isang taong hindi man lang makatingin sa aking mga mata. At sa lahat ng iyon, patuloy akong nagbabayad, patuloy na umaasa na magbabago ang mga bagay. Kinuha ko muli ang aking kape, hindi sila nagbago. Ang mga luha ay natuyo ng napakabilis. Ang mukha ni Tiffany ay naging matigas. Ang mask ng pagdadalamhati ay pinalitan ng isang bagay na mas malamig. "Sige, gusto mong maglaro sa ganoong paraan? Kukuha ako ng abogado. Si Derek ang iyong anak. May karapatan siya. Hindi mo lang kami maaaring itaboy dahil mayroon kang kakaibang senior moment." "Senior moment," ngumiti ako. "Maganda yan. Ngunit narito ang bagay, Tiffany.
Mayroon na akong abogado, isang napakagaling, at sinasabi niya sa akin na bilang may-ari ng ari-arian, mayroon akong lahat ng legal na karapatan na wakasan ang aming kasunduan na may tamang abiso na ibinigay ko. Lalabanan namin iyan, malugod kang subukan. Ngunit dapat mong malaman na mayroon akong dokumentasyon. Bawat pagbabayad na ginawa ko sa loob ng 4 na taon, ang orihinal na deed, mga bank record, at isang video mula sa birthday party ni Derek 2 taon na ang nakalipas kung saan sinabi mo sa iyong mga kaibigan na alam mong ang bahay ay nasa pangalan ko, ngunit ang pamilya ay hindi naniningil ng upa. Pinanood ko ang kanyang mukha na namutla. Naaalala mo ba ang pag-uusap na iyon? Nasa kabilang silid ako. Narinig ko ang lahat. Sa loob ng mahabang sandali, walang nagsalita sa amin. Ang tanging tunog ay ang pagtik ng grandfather clock sa aking pasilyo. Isang orasan na pag-aari ng aking ama at ng kanyang ama bago siya. Mga bagay na mahalaga, mga bagay na tumatagal. Nang magsalita muli si Tiffany, mas mahina ang kanyang boses. Ang kanyang bravado ay nabasag. Ano ang gusto mo? Tinapos ko ang aking kape at maingat na inilapag ang tasa. Gusto kong pumunta rito ang aking anak at makipag-usap sa akin nang mag-isa nang hindi ka nagtuturo sa kanya kung ano ang sasabihin. Hindi papayag si Derek. Kung gayon, mayroon kang 53 araw upang makahanap ng bagong lugar na matitirhan. Tinitigan niya ako sandali. Nakikita ko siyang nagkakalkula, nag-iisip ng mga opsyon, mga anggulo ng pag-atake. Matalino siya. Iyon ang ibibigay ko sa kanya. Sa huli, lumingon siya at umalis sa pinto ng walang sinasabi. Pinanood ko ang kanyang silver SUV na naglaho sa Lakeshore Lane pagkatapos ay bumalik sa kusina upang magbuhos ng isa pang tasa ng kape. Natapos na ang unang labanan, ngunit nagsisimula pa lang ang digmaan. 3 araw ang lumipas bago tumawag si Derek. Binuksan ko sandali ang aking cellphone upang suriin ang mga message at naroon iyon, isang wall ng mga text mula sa kanilang dalawa, ngunit ang isa mula kay Derek ang nakakuha ng aking atensyon. Dad, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa liham na ito. Sinasabi nito na kailangan nating umalis. Ito ang aming tahanan. Hindi ako tumawag, ngunit binasa ko ang iba pa. Ang mga textos ni Tiffany ay isang obra maestra ng pagtaas ng tensyon. Ang una ay halos magalang. Walter, mayroong pagkakamali sa pagbabangko. Pakiusap tawagan mo kami. Pagkatapos ay nag-aalala. Nag-aalala kami sa iyo. Bakit hindi ka sumasagot? Pagkatapos ay mapilitan. Hindi ito nakakatawa. Tawagan mo kami ngayon. Pagkatapos ay nagbabanta. Kung hindi ka sasagot, tatawagan namin ang pulisya para sa wellness check. Ngumiti ako sa isa na iyon. Sige, naisip ko. Makikita ng mga pulis ang isang malusog na 68 taong gulang na lalaki na nag-e-enjoy sa kanyang pagre-retiro. Anong krimen? Ang mga i-textured ni Derek ay iba, mas maikli, mas malungkot. Dad, pakiusap. Ano ang ginawa namin? Maaari ba tayong mag-usap na lang? Ano ang ginawa namin? Na parang hindi niya alam. Na parang hindi siya nakatayo doon sa pasilyo at pinanood ang kanyang asawa na itaboy ako mula sa kanyang sariling ari-arian. Inilagay ko ang cellphone at nagpatuloy sa aking araw. Nang hapon na yon, nagmaneho ako patungo sa Cebu para sa isang pagpupulong kay Sharon Bennett. Ang kanyang opisina ay nasa isa sa mga sleek downtown buildings na yon. Lahat ay salamin at bakal. Napaka-profesional. Pumunta ako doon ng 2 beses dati, parehong beses, upang maghanda ng mga dokumento. Iba ang pagkakataong ito. Ginoong Pierce. Nakipagkamay siya sa akin at itinuro ang isang upuan. Natanggap ko ang kumpirmasyon na naihatid ang abiso. Pumirma ang iyong anak at asawa nito noong araw ng pasasalamat. Bagaman sa tingin ko ay hindi nila ito binuksan kaagad. Hindi nga. Nakatanggap na ako ng tawag mula sa isang taong nagpapakilalang kumakatawan sa kanila. Isang babae, hindi abogado, ang asawa lang. Siya ay medyo nag-aalala. Iyan ay parang si Tiffany. Si Sharon Bennett ay hindi isang babaeng madaling ngumiti, ngunit ang sulok ng kanyang bibig ay kumislot. Tinanong niya kung sa anong batayan mo sila pinapaalis, ang kanyang pamilya.
Ipinaliwanag ko na bilang may-ari ng ari-arian, mayroon kang legal na karapatan na wakasan ang anumang informal tenancy arrangement na may tamang abiso. Ang 60 araw ay higit pa sa kinakailangan sa batas ng North Carolina. At ang kanyang tugon, hindi masabi, nagbanta siyang idemanda ako. Sinabi ko sa kanya na malugod siyang subukan. Tinalakay namin ang timeline. Nagsimula ang 60 araw na panahon ng abiso noong araw ng pasasalamat. Kung hindi sila voluntaryong umalis bago maghating gabi ng Enero, maaari akong magsimula ng formal na proseso ng pagpapaalis. Tinantya ni Sharon na ang prosesong iyon ay aabutin ng isa pang 30 hanggang 45 araw. Maaaring humarap ka sa pagtutol, babala niya. Maaaring mag-angkin sila ng isang oral lease agreement o ilang iba pang kasunduan. Kung walang dokumentasyon, ang mga pag-aangkin na iyon ay bihirang magtagumpay, ngunit maaari nilang maantala ang mga bagay. Mayroon akong dokumentasyon. Kinuha ko ang aking folder, ang isa mula sa safe. Bawat pagbabayad na ginawa ko sa loob ng 4 na taon, mga bank statement na nagpapakita na ang pera ay nagmula sa aking mga account. Ang orihinal na deed ay hindi kailanman nailipat. At mga recording, itinaas niya ang kanyang kilay. Sinabi minsan sa akin ni Tiffany sa isang family dinner sa harap ng mga saksi na alam niyang ang bahay ay nasa aking pangalan at hindi siya nag-alala dahil ang pamilya ay hindi naniningil ng upa. Mayroon akong video nito. Kaarawan ni Derek 2 taon na ang nakalipas. Uminom siya ng kaunti. Tiningnan ako ni Sharon Bennett na may paggalang. Matagal mo nang pinaplano ito. Naghahanda ako para sa posibilidad. Mayroong pagkakaiba. Ang totoo ay nagsimula akong mangolekta ng mga dokumento 8 buwan na ang nakalipas. Pagkatapos ng isang partikular na masamang insidente, sumisigaw si Tiffany sa akin sa parking lot ng isang restaurant dahil nabanggit ko na mukhang pagod si Derek. Umuwi ako at tinanong ang aking sarili ng isang tanong. Kung kinakailangan, mapapatunayan ko ba na pag-aari ko ang bahay na iyon? Ang sagot ay oo. Ngunit gusto kong matiyak, kaya nagsimula akong mangolekta, mag-record, magdokumento sakali. Maaring tawagin ito ng ilang tao na paranoid. Tinatawag ko itong maingat. Nang umalis ako sa opisina ni Sharon, umupo ako sa aking truck ng ilang minuto. Pinapanood ang mga tao na naglalakad sa sidewalk. Mga normal na tao na ginagawa ang kanilang normal na buhay. Walang sino man sa kanila ang nakakaalam na ilang milya ang layo sa isang magandang bahay sa Myers Park, isang pamilya ang natuklasan na ang lahat ng kanilang inaakala na pag-aari ay pag-aari ng ibang tao. Kinindatan ng aking cellphone. Isa pang text mula kay Derek. Dad, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa liham na ito. Sinasabi nito na kailangan nating umalis. Ito ang aming tahanan. Nag-type ako ng aking unang tugon sa loob ng ilang araw. Ito ang aking tahanan. Mga panauhin kayo. Mga panauhin na nagtagal ng sobra. Lumitaw ang typing indicator. Nawala. Lumitaw muli. Sa wakas. Paano mo masasabi iyan? Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin. Naisip ko ang lahat ng bagay na maaari kong sabihin. Lahat ng oras na ako ay hindi kasama, ininsulto, hindi pinapansin. Lahat ng pera na ibinuhos ko sa kanilang buhay. Lahat ng katahimikan mula sa aking anak nang ang kanyang asawa ay tinatrato ako bilang isang abala. Ngunit hindi ko sinabi ang alinman sa mga iyon. Sa halip nag-type ako. Itanong mo kay Tiffany kung paano niya ako ipinakilala sa kanyang mga kaibigan sa inyong huling dinner party. Walang tugon. Alam ko kung bakit. Sa party na iyon noong nakaraang buwan, narinig ko si Tiffany na sinasabi sa kanyang mga kaibigan na ako ang ama ni Derek. Ang kailangan nilang tiisin. Tumawa siya. Lahat sila ay tumawa. Si Derek ay nasa kabilang silid. Siguradong narinig niya. Hindi siya nagsalita. Nagmaneho ako pabalik sa lawa ng Norman habang lumulubog ang araw. Ang langit ay naging kahel. Pagkatapos ay pink. Pagkatapos ay malalim na purple sa ibabaw ng tubig. Maganda, mapayapa. Bukas, malamang nasusubukan ni Tiffany ang bago. Siya ay isang mandirigma. Iyon ang ibibigay ko sa kanya.
Ngunit lumalaban siya sa aking battlefield ngayon sa aking mga patakaran at hindi niya alam iyon. Mayroon akong 60 araw upang makita kung ano ang ginawa niya. At mayroon siyang 60 araw upang malaman kung ano ang ginawa ko rin. Isang linggo pagkatapos ng araw ng pasasalamat, nagising ako sa tunog ng may nagtatangkang sirain ang aking front door. Hindi literal, walang naghihiwalay na kahoy o nababasag na salamin, ngunit ang pagpukpok ay napakalupit, napakadesperado, kaya sa isang sandali ay inakala kong may gumagamit ng battering ram. Sumulyap ako sa aking bedside clock, 6:14 ng umaga. Ang araw ng Disyembre ay hindi pa man sumisikat, isang manipis na kulay abo na linya lamang sa silangan sa ibabaw ng lawa ng Norman. Nagsuot ako ng robe at naglakad patungo sa bintana na nakaharap sa porch. Sa ibaba ko, na maliwanag ng motion sensor light, nakatayo si Tiffany. Mukha siyang hindi natulog sa loob ng ilang araw. Ang kanyang buhok, nakaraniwang nakaayos ng perpekto sa anumang mamahaling product na sinisingil niya sa aking credit card, ay nakalaylay at magulo sa kanyang mukha. Ang madilim na bilog ay nagpatingkad sa kanyang mga mata, ang uri na walang dami ng concealer ang makatatakip. Kahit mula sa ikalawang palapag, nakita ko ang kulay abo na pagkalanta ng kanyang balat, ang frantic energy sa kanyang mga kilos, habang itinaas niya ang kanyang kamao para kumatok muli. Mag-isa siya. Hindi, Derek, iyan ay kawili-wili. Nagpatuloy ang pagpukpok na umalingaw-ngaw sa aking tahimik na bahay. Walter, alam kong nasa loob ka. Buksan mo ang pintuan na ito. Isinaalang-alang ko ang aking mga opsyon. Maaari ko siyang balewalain. Hayaan siyang mapagod sa aking pinto na parang isang moth laban sa bintana. Sa kalaunan, aalis siya, magmamaneho pabalik sa Cebu nang walang anumang nakuha para sa kanyang maagang paglalakbay sa umaga. Ngunit may nagsabi sa akin na ang paghaharap na ito ay hindi maiiwasan. Mas mabuti na harapin ito sa aking mga tuntunin. Habang siya ay wala sa balanse at ako ang may home field advantage. Bumaba ako, nagtimpla ng kape at naghintay na maluto ito. Hindi tumigil ang pagpukpok. Sa halip, lalo itong naging frantic. Narinig ko siyang sumisigaw ng aking pangalan sa pagitan ng mga pagtama. Nang handa na ang aking kape, sariwang grounds, tamang temperatura, sa paraang ginawa ko ito tuwing umaga sa loob ng 40 taon, naglakad ako sa front door at binuksan ito.